Ayon sa mga kinauukulan, isa ang Metro Manila sa dadaanan ng mata ng Bagyong Glenda. Kaya naman naging maaga pang ating pamahalaan, kaisa ang bawat rescue units at mamamayan upang walang buhay na mapahamak. Narito ang detalye ng UNTV Bagyong Glenda special coverage dito sa Metro Manila. Matapos manalasa ang Bagyong Glenda sa Bicol at Southern Tagalog Region, sunod na tinumbok ng mata nito ang Metro Manila. Madilim pa lamang sa Kalakhang, Maynila, dama na ang lakas ng hangin at pagbugso na dala ng bagyo, kasabay ang pabugso-bugsong pag-ulan. Sa unang forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, dadaan mismo sa Metro Manila ang mata ng Bagyong Glenda. Kaya naman maaga pa lamang ay inilikas na sa mga evacuation center ang ilan sa mga residente, lalo na ang mga nasa low-lying areas. Habang binabaybay ng bagyo ang Timog Katagalugan, napanatili nito ang kanyang lakas na umabot ng 150 km per hour at pagbugso ng hangin na umabot ng 185 km per hour sa galaw na Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis na 22 km per hour. Bago magtanghali ng Hulyo 16, lumihis ang mata ng bagyo at dumaan ng sentro nito sa Manila Bay patungong timog ng Bataan. Binayo ng malalakas na hangin ang buong Metro Manila dahilan upang maraming puno ang mabuwal, maraming poste ng kuryente ang natumba, at maraming bahay ang nawalan ng bubong at nawasak. Ang resulta nito, malawakang brownout sa malaking bahagi ng Metro Manila. Pagkatapos manalasa ni Glenda sa Kalakhang, Maynila, kinahapunan ay dumaan naman ang mata nito sa bahagi ng lalawigan ng Bataan, bago tuluyang pumalaot sa West Philippine Sea at palabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR line. Bagamat naghanda ang maraming lalawigan sa paparating na bagyo, ay hindi pa rin naiwasan na may masaktan at masawi. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa mahigit 300,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Glenda mula sa Regions 1, 3, 4A, 4B, 5, 8, at National Capital Region. Umabot na sa 77 ang namatay, mahigit 450 ang injured at 6 ang nawawala. 6 na lalawigan, 2 syudad at 12 munisipalidad mula sa 4 na rehiyon ang nasa ilalim pa rin ng state of calamity. Marami pa ring bayan sa mga lalawigan ng Region 4 at 5 ang wala pa ring kuryente dahil sa mga nagtumbahang poste. Isang araw matapos ang pananalasa ng bagyo sa Metro Manila, isang aksidente sa motorsiklo ang mabilis na itinawag sa UNTV News and Rescue Command Center. 2 motorsiklo ang nabangga sa nakatumbang puno sa Del Monte Avenue, Quezon City. Agad na tinungo ng grupo ang lugar upang isalba ang buhay ng mga biktima. Ngunit sa kasawiang palad, nasawi ang driver ng isang motorsiklo habang nakaligtas naman ang 2 sa mga biktima na agad isinugod sa ospital. Meron ko isa, tabi kayo, tabi! Hoy! Tandi po, dito na. Tabi! Sige, diretso lang. Bagamat may nasawi at nasaktan, masasabi pa rin mas marami ang nakaiwas sa peligro. Ito ay dahil karamihan sa ating mga kababayan
ay nakiisa sa maagang evacuation procedure na isinagawa ng lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa pananalasa ng naturang bagyo. Marahil marami ang natuto at natauhan sa nangyaring pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa ating bansa noong Nobyembre taong 2013, kung saan mahigit 5,000 katao ang nasawi at bilyong pisong ari-arian ang winasak ng naitalang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Mahalagang maging maaga at handa ang bawat isa upang sa pagdating ng sakuna, marami ang makaiwas sa tiyak na peligro. Mga kasambahay, nag-uumpisa pa lamang po ang pananalasa ng mga bagyo sa ating bansa. Dahil dito, ang UNTV News and Rescue Team NCR ay dumaan sa Basic Water Safety and Rescue Seminar upang ngayong panahon ng tag-ulan ay makapagbigay ng karampatang tulong sa inyo. Narito po ang aming emergency hotlines. Tawagan sa oras ng pangailangan.